Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Ito po ang kwento. Hindi ko maipaliwanag ang tuwang nadarama sa ipinapakitang kabutihan ng taga-baryo San Delfin. Lalong-lalo na kay Mang Teresito. Sa katunayan, naligaw lamang ako sa kanilang lugar. Hindi ko nga rin alam kung saang dako ng mundo itong San Delfin. Nangyari lang ito nang bumaba ako sa sinasakyang bus na papuntang probinsya. Sa kahabaan ng daang tinatahak, wala nang ni isang establishmentong makikita. Puro puno na. Karamihan sa kapwa ko pasahero ay ihing-ihi na kung kaya't napahinto ang bus at nagsibabaan ang mga pasaherong hindi na mapigil-pigil ang pagkaihi. At isa na ako ron. Habang hinahayaan kong lumabas ang aking ihi, nakita kong paano lumayo ang bus. At yun na nga, naiwan ako. Sinubukan ko pang habulin, pero hindi na kaya. Napabuntong na lamang ako ng malalim na hininga sa sinapit. Tirik na tirik ang araw sa mga oras na yun. At nakaramdam na rin ako ng pagkauhaw. Mabuti na lamang. At may nakita akong isang mangangaso. Kung kaya't nakisabay na rin ako. At sa tingin ko, naliligaw na ako. Isang maunting paraiso kung ituring ko ang lugar na ito. Bukod sa kagandahang asal na nakapaloob sa bawat isa sa mga naninirahan dito, nasa kalagitnaan din ito ng nagkagandahang tanawin, tulad na lamang ng anyong tubig, talon, lawa at iba pa. Mga naglulunti ang damo at nagtatayugang puno. Sagana rin ang kanilang lupain sa iba't ibang pananim, kagaya ng prutas at mga gulay. Bakas din sa mga mukha nila ang kataglayan ng mabuting puso. Iyo, halika na. Magkapunan na tayo. Pagtawag sa akin ni Mang Teresito. Iniwanan ko na ang pagsisibak ng kahoy at lumapit na sa mesa kung saan nakahanda ang sariwang pagkain inihanda ni Mang Teresito. Maghugas ka na muna ng kamay, ha? May palanggana ng tubig doon. Doon banda. Sad pa ni Mang Teresito na nakanguso sa direksyon kung saan naroroon ang palanggana. Tumalima naman ako at kaagad na bumalik sa mesa. Nagdasal muna kami bago sinimulan ang pagsubo ng pagkain. Sa katunayan, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagdasal ako bago kumain. Sa amin kasi, diretso lang. Kainan lang agad. Napakaraming kaugaliang natutunan kong muli sa loob lamang ng kalahating araw. At iyon ay dahil kina Mang Teresito. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang tumulong sa mga gawain. Ako nang bahala dyan. Pagbasag ni Mang Teresito sa katahimikang bumabalot sa pagitan namin. Ayos lang po, Mang Teresito. Nakakaya naman po kung tatayo-tayo lang ako dito habang kayo abal sa mga gawain. Sagot ko sa gitna ng pagnguya. Hindi na sumagot si Mang Teresito at ipinagpatuloy na ang pagkain. Habang sumusubo ng pagkain nakahain, tila ba mas nagugutom pa ako. Lalo na nang umabot sa pang-amoy ko ang nakakatakam nitong amoy.
Lalo nang umabot sa pang-amoy ko ang nakakatakam nitong amoy. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tingin ko, hindi ako nabubusog. Mang Teresito? Kayo po ba nagluto ng mga to? Di ko mang bibig na sagot ni Mang Teresito. Ang sarap po ah. Napaubos si Mang Teresito na animoy nabulunan matapos kong mabigyan ng komplemento ang kanyang luto. Nako, ikaw na bata ka. Natatawa niyang saad. Kanina ko pa nga napapansin na panay puri ka sa mga nakikita mo rito eh. Dagdag pa ni Mang Teresito. Ay, nagsasabi lang po ako ng katotohanan. At tumawa na rin ako. May gagawin lang ako sa likuran ha. Tapusin mo ng pagkain. At kung mangyari, ubusin mo na. Lahat yan, ubusin mo na para hugasan na lang. Nanlaki ang mga mata ko sa itinuran niya. Talaga po ba? Tumango siya bilang sagot. Nako, siguradong mapubusog ako nito. Maraming salamat po. Iniwan na nga ako ni Mang Teresito at tila patay gutom ko namang sinunggaban ang bawat putaheng nasa harapan. Iba't ibang putahe ng gulay at karne na sadyang napakasarap ng timpla. Masasabi ko rin ngayon ko lang natikman ang ganitong klase ng luto na para bang wala ito sa lugar kung saan ako nakatira. Napakaraming karindira sa lugar namin, pero walang ganitong uri ng putahe. Siguro ang mga kinakain ko ngayon, specialty lang ni Mang Teresito. Nasa kalagitnaan ako ng ganadong-ganado sa pagkain. Bigla na lamang may tumawag mula sa labas. Tao po! Tao po! Iniwanan ko na muna ang hapag at nagmamadaling tinungo ang bakuran. Bakit po? Bungad ko sa 3 taong kaharap, 2 lalaki at 1 babae. Napadako ang tingin ko sa kanilang kabuuan. Parehong nakasuot ng puting pang-itas at kupas na pantalon naman ang pang-ibaba. May bitbit silang kahon na sa tingin ko ay ibibigay nila kay Mang Teresito. Sandali lang ha. Tatawagin ko lang si Mang Teresito. Pagpapaalam ko at saka tumalikod na sa kanila. Teka lang bata. Napahinto naman ako at muling napalingon sa kanila. Bakit po? Pinasadahan ako ng tingin ng lalaking may katangkaran at walang sabi-sabing giniba ang bakod na gawa sa kahoy. At naramdaman ko na lamang na hawak-hawak na niya ako sa aking balikat. Teka! Nagsimula akong mataranta nang hindi naabot ng mga paa ko ang lupa. Napakalakas ng lalaking may hawak sa akin na nakuha pang itaas ako sa ere gamit ang kanyang kanang kamay lamang. Ano ba? Bitawan mo ako! Sinubukan kong magpupumiglas pero nauwi lang sa daing nang higpitan pa niya ang pagkakahawak at bumaon ang kanyang mga kuko sa aking balat. Nakita ko rin kung paano sumilay ang malademonyo niyang ngiti at nanlilisik na mga mata. Sa pagkakataong ito, nakaramdam ako ng takot kung kaya't hindi ko na napigil ang sarili na magsisigaw. Mang Teresito! Tulong! Tulong po! Halos maiyak pa ako nang mas bumaon pa ang mga kuko ng lalaki. Napapikit naman ako sa sobrang sakit na dulot nito. Ilang sandali pa ay napansin ko na lamang ang paghatak ng kung sino sa akin palayo mula sa lalaki. Paeng! Rika!
Celso! Ano mang ginagawa niyo rito? Nakuha niyo pang sakta ng panauhin ko. Galit na tanong ni Mang Teresito sa tatlo. Sa tingin ko, hindi nalalayo ang agwat ng edad ko sa tatlo. Halos magkakasing edad lang kami, siguro sa tingin ko. Pero talo ako sa laki ng kanilang katawan. Patawad po, pinuno. Na kayo kong hinging paumanhin nung isang lalaki. Sumunod naman sa kanya ang kasama nito. Ikaw, Celso, hindi ka ba hihingi ng tawad sa ginawa mo? Baling ni Mang Teresito sa lalaking nanakit sa akin. Makikitaan ng disgusto ang lalaki habang iniyuko ang kanyang ulo at binigkas ang mga salitang, paumanhin po, pinuno. Nag-isang linya naman ang mga kilay ko sa narinig. Bakit kaya? Bakit tinawag na pinuno ang tatlong ito, si Mang Teresito? Mga katanungang naglalaro sa aking isipan. Hindi ko gusto ang biglaang pagpunta niyo rito sa aking tahanan. Lalong-lalo na ang ginawa niyong pananakit sa bisita kong sinolan. Tinapunan ako ng tingin ni Mang Teresito at tiningnan ko rin siya pabalik. Pumasok ka na muna. Kakausapin ko lang tong mga pamangkin ko. Pabulong na saad ni Mang Teresito sa akin. Dali-dali naman akong sumunod sa kanyang utos. Nakakatakot din kasi ang presensya ng tatlong yun. Na tila ba may kasalanan ako sa kanila. Sobrang lalim ng titig na ipinukol nila sa akin. Dumiretso na ako sa kusina nang makapasok sa bahay. At tatapusin ko na lamang ang naudlot kong pagkain. Kinabukasan, katanghaliang tapat na nang ako'y magising. Nahihiyaman nagmarcha ako palapit kay Mang Teresito na abalang-abala na sa paghahanda ng tanghalian sa kusina. Habang papalapit ako, hindi ko mapigilang magutom sa hatid na amoy ng kanyang niluluto. Mabuti at gising ka na, Nolan! Magandang tanghali sa'yo. Masiglang bati ni Mang Teresito. Magandang tanghali din po. Pasensya na po ha. Pasensya na kung... Nako! Nako, ayos lang. Huwag mo nang pansinin. Panauhin kita. Kaya ayos lang kahit gabihin ka pa ng gising. Pabirong saad ni Mang Teresito. Napangiti na lamang ako at nagpresenta ng tutulong sa ginagawa niya. Ako na ang naghanda sa mesa habang hindi pa tapos sa pagluluto si Mang Teresito. Hinugasan ko na lang din ang iilang piraso ng plato sa lababo. Pagkatapos ay pinunasan ng mga bintana at iba pa niyang kagamitan. Habang ginagawa ang mga gawaing bahay, panay naman sa pag-awat si Mang Teresito. Sabi niya, hindi ko naman daw kailangan gawin ang mga yun kasi nga raw bisita niya ako. Nang maayos na ang lahat-lahat at sakto ring tapos na sa pagluluto si Mang Teresito, pinagsaluhan ulit namin ang kanyang mga luto at kagaya nung una ko tong natikman, natatakam pa rin ako. Siya nga pala, Mang Teresito. Saan po bang daan pabalik? Papunta ng lungsod ng Sorsogon. Bakit? Maikling tugon niya habang ngumungaya. Ay, gusto ko na po kasi sanang bumalik. Sagot ko naman. Bahagya pa akong nagulat nang tabigi na Mang Teresito ang baso ng tubig at umalingaw-ngaw ang pagbasag nito.
Direktang napatingin naman ako kay Mang Teresito na sa puntong yun ay parang nagdilim ang kanyang muka. Sa pagkakataong ito, tila ba ibang katauhan na ang nakikita ko. Napahigpit ang kapit ko sa suot na pantalon nang ang mga mata niya'y naging mapupulang nanlilisik. Paunti-unti ring lumalaki ang kanyang hubog, kasabay ng pagtaasa ng mga kuko at pangil. Kumakapal din ang buhok niya sa katawan na halos tumakip na sa kanyang pagkatao. Mula sa kanyang bibig ay nag-uunahan sa pagtulo ang malalapot na laway na may hatid na nakasusulasok na amoy. Mang Teresito? Nanginginig na napaatras ako at napatakbo palabas nang bigla na lamang itong magwala na parang mabangis na hayop. Tulong! Tulong po! Natatarantang pumaparito at pumaparon ako. Hindi alam kung saang direksyon tutungo. Nang masilayan ko si Aling Tising na nagwawalis sa kanyang bakuran, agad ko siyang nilapitan. Aling Tising! Aling Tising! Si Mang Teresito po! Si Mang... Hindi ko pa natapos ang pagsasalita at muli naman akong napatras dahil sa takot. Katulad din ni Mang Teresito ay nag-ibang anyo na rin si Aling Tising. Diyos ko po! Tulungan niyo po ako! Tanging namutawi sa aking bibig ng pasadahan ko ng tingin ang lupang kinagagalawan. Ang mga taong nakilala ko bilang may mabubuting puso ay paunti-unting nag-anyong halimaw. Wala nang ni isa pang natitirang anyong tao maliban sa akin. Nakatuon ang kanilang pansin sa kinatatayuan ko na parehong makikitaan ng pananabik sa isang bagay. At sa tingin ko ay dugo at laman. Anong ibig sabihin nito? Halos matisod ako sa bawat hakbang sa panginginig ng buong katawan ko. Tila ba isa akong pain na inihagis sa gitna ng nagkukumpulang hindi matukoy-tukoy at mahirap ipaliwanag ng mga nilalang. Nang sabay silang gumawa ng ingay, tila mga asong kulul sa walang tigil sa pag-alulong. Lumapat ang mga tuhod ko sa malubak na lupa at natakpan ang magkabilang tenga ng mga palad dahil sa pananakit ng pandinig sa panunood ng makapanindig balihibong mga tinig. Nag-uunahan na rin sa pag-agos ang mga luha ko at pawis. Sobra-sobra at todo-todo ng pagsigaw ang ginagawa ko. At isa-isa na nila akong nilapitan at pinagpapasapasahan. Naanimoy bolang nilalaro. Tama na! Tama na po! Mula sa kailaliman ng aking kaibuturang sigaw ko, bumagsak naman ang katawan ko nang bitawan ako ng isang halimaw mula sa pagkasalo. Nauna pa ang mukha ko kung kaya't napasubsob ako. Pasensya na, Nolan. Dahan-dahan kong iniangat ang paningin at bumungad ang anyong tao ni Mang Teresito. Halos kapusin ako ng hininga nang bigla niya ako sakalin. Kung kabutihan ang una mong mailalarawan sa amin nung una mo kaming makita, ano na kaya ang masasabi mo ngayon? Natuklasan mo ang katotohanan sa likod ng maaamo naming pagmumukha. Tanungin ni Mang Teresito at sinundan ng mahihinang hagikik. Hindi ko makuhang sumagot dahil sa higpit ng kanyang pagkakasakal. Kung kaya't inilibot ko na lamang ang aking paningin sa nakapalibot sa akin.
Sa puntong ito, masasabi kong nalinlang ako. At malaki ang natutunan ko sa kabilang banda na hindi lahat ng kabutihan ay tunay na mabuti kagaya ng sinapit ko ngayon. Kayo kasing mga tao, sadyang madaling malinlang. Kaya hindi na bago sa amin ang kagaya mo, Nolan. Tumirik na ang mga mata ko, kasabay ng pagbagsakan ng pawis at luha dahil sa paunti-unti nang nawawala ang aking hininga. Para sa huli kong salita, Nolan, ang mga katulad mo, para sa amin ay laman tiyan lamang. Nanlaki ang mga mata ko, kasabay ng pag-awang ng bibig sa pagbaon ng matutulis na kuko sa aking tiyan. Sa pagtalsikan ng aking dugo, patungo sa kung saan siya namang pagsilay ng ngiting tagumpay ng mga halimaw na nakapaligid. Nagmistula silang wagi sa isang himagsikan sa walang katapusang kasiyahang kanilang natamasa. Paunti-unti namang umiikot ang aking paningin. Tila isang basurang walang hirap na isinabit ako sa isang posting may ilang metrong tayog. Kay bilis na nakakilos ng mga halimaw, napagtanto ko na lamang na may nagliliyab na apoy na sa aking paanan. Tila ba hindi ko na mararamdaman ang sarili dahil hindi ko na makuha pang magbigay reaksyon. Bumibigat na ang mga talukap ng aking mata. At bago pa man tuluyang takpan ng aking paningin, nakita ko na lamang na nagsitakbuhan ng mga halimaw at mula sa kung saan nakarinig akong nakabibinging pagputok ng iba't ibang uri ng armas. "Tulungan niyo yung bata! Tulungan niyo!" Sigaw ng isang lalaking naka-uniformeng pangsundalo. Ilang sandali pa ay napagtanto ko na lamang na lulan na ako ng isang sasakyan kasama ang mga uniformadong kalalakihang may naglalakihang armas na bitbit. "Huwag ka munang gumalaw. Matinding sinapit mo." Bakas ang pag-aalala at awa sa boses ng lalaking linagyan ng benda ang sugat ko sa tiyan. Lumipas ang ilang oras, naabot namin ang isang ospital at nagmamadaling inasikaso ako ng mga alagad ng kalusugan. Narinig ko pang usapan ng mga sundalong tumulong sa akin at si doktor na kumakausap sa kanila. "Naglilibot kami sa lugar na yun, Dok, at napansin na lang namin na may nasusunog. Kung kaya nag-rescue kami. Doon na namin napagtanto na may binibiktima ron. So ngayon, binalikan ng mga kasamaan namin ang kutang yun ng mga terorista. Hindi ko na binigyang pansin ang naririnig dahil sa pagkakaalam ko, mga halimaw ang nakikita ko ron at hindi terorista. Gayunpaman, laking pasalamat ko pa rin dahil kahit papano, nakaligtas ako sa bingit ng kamatayang iyon.